Walo na ang naitalang patay dahil sa lindol sa Mindanao ayon sa NDRRMC. Nasa state of calamity na rin ang bayan ng Caraga sa Davao Oriental. At mula sa Mati City sa Davao Oriental, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Pia, maraming bahay ang pinadapa na malalakas na lindol sa Caraga, Davao Oriental. Nananawagan sila ng tulong na makabangon muli. Nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes, di inakala ni Nanay Lubenia na guguho ang bahay sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental na ipinundar nilang mag-asawa. Problema ng ilang biktima, hindi lang ang pinsala sa mga bahay, kundi ang naantalang hanap buhay. Nasira rin ng lindol ang simbahan ng Senyor San Salvador del Mundo at ang firewall ng St. Mary's Academy of Caraga. Ang munisipyo di pa magagamit batay sa structural assessment ng municipal engineer. 17 barangay sa Caraga ang apektado kaya nagdeklara ang LGU ng state of calamity. Swerte mi kay wala mi diri kay naami sa Picas Barrio kay fiesta didto. Kay kung naami patay gyud mi mag-asawa. Sa pagkakaron ma'am lisod gyud kaayo kay wala gyud mi makaibalo kung asa mi padulong unsay among buhaton. Basta nga mo karon blanco pa mi karon na trauma gyud mi ma'am sa mga panghitabo. Ang kailangan lang po namin dito ngayon yung mga materyales at saka yung wala po kami pambayad. Kakaya ngayon na wala kaming wala pang panghanap buhay. Paano na yan ngayon? Parang nalilito na po kami. As per instruction ni Mayor Osman kahapon, kami po ay mag-duty muna sa aming gymnasium at saka maglalagay din po kami ng mega tent at doon po namin ilalatag yung mga tables and computers po namin. Kasi kuan sa dilo. Relax lang tayo. Mga bata ha? Mga bata. Relax lang. Ay, may gagigib. Baliran ninyo ng lalo. Ramdam pa rin ang mga aftershock gaya ng magnitude 5.8 na pagyanig kagabi sa gitna ng panayam namin sa byuda ng lolong nasawi sa lindol noong Biyernes sa Davao City. Ang lolo at isa pang nasawing biktima sa Mati, Davao Oriental, dinalaw ni Vice President Sara Duterte. Nakiramay siya at ipinaabot ang assistance ng OVP. Pinayuhan ni VP Sara ang mga Davaoenyong natutroma sa mga pagyanig na sumangguni upang mabigyan ng psychological first aid. Ang Davao City Social Welfare and Development Office sinabing bukas silang magbigay ng psychosocial support services sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Para ma-manage nila ang ilahang anxiety o mawala gamay ang ilahang kahadlok unya pag dunay aftershocks dili na sila mataranta kung unsay ilang kinahanglan na buhaton. Ayon sa NDRRMC, 8 na ang nasawi sa lindol. Iniulat naman ng DPWH na agad sinimulan ang pag-clear sa mga kalsadang apektado. Wala namang ulat ng matinding pinsala sa mga tulay. Pero ang Manay District Hospital hindi na talaga magagamit at kailangan ng complete reconstruction. Matapos ang pagyanig sa Cebu at Davao, tuloy-tuloy umano ang isinasagawang assessment sa mga estruktura lalo na ang mga tulay kabilang na sa Metro Manila. Sa Guadalupe Bridge, magtatayo muna ng temporary detour bridges bago ang target na pagsisimula ng retrofitting ngayong taon. Naniniwala si Dizon na kinakailangan ng review sa building at ang roads design standards sa earthquake-prone areas, lalo na't matagal na itong huling na review. Sinuri rin ang mga paaralang nilindol. May mga iba na kailangan i-assess muna yung ground mismo na tinatayuan ng mga eskwelahan just to make sure that the kids are safe. For many of the schools na hindi tayo sigurado, hindi muna natin papasukin yung mga bata. In the meantime, meron tayong mga alternative modules. So yun yung inuuwi nila. Meron silang inuuwi na mga study materials at fina-follow up sila ng mga guro nila. Pia, sa bayan ng Caraga, batay sa tala ng MDRRMO, nasa 13,000 ang apektadong pamilya at nasa 100 yung totally damaged na mga bahay at 1,500 naman yung partially damaged. Pia.
Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Ang kabi-kabilang sakuna at kalamidad sa Pilipinas nakakapagod para sa mga biktima, anuman ang edad. Ang tawag po dyan, disaster fatigue, na ayon sa mga eksperto, nag-ugat sa pakiramdam na tila wala tayong kontrol sa mga nangyayari. Ang payo ng mga eksperto alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Tuwing malakas ang ulan, natatakot na si Lizelle. Nanginginig ka na hindi mo natataranta ka na, hindi mo alam kung anong uunahin mo. May trauma na rin ang mga batang anak ni Riza. Kasi yung panganay ko nga ho, alam niya na yung lolo niya, which is tatay ng asawa ko, namatay sa leptospirosis. So parang may trauma yung anak ko na pag umapak siya sa baha, magkakalepto siya. Kwento nila, nagsimula ito nang dumalas ang baha sa kanilang komunidad sa Riverside Extension, Barangay Commonwealth, Quezon City mula noong 2023. Kumipot daw ang ilog sa lugar nila dahil sa inilagay roong flood control project. Wala pong tulog. Minsan mamatyagan mo yung tulay. Gigising ka na, kung natulog ka ng alas 8, gigising ka na may titignan mo yung tulay kasi baka mamaya tumasa naman yung tubig. Sa Tent City sa Barangay Cogon, Bogos City, Cebu, nagkukubli sa ngiti ng mga naglalarong bata ang matinding takot dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Na-trauma. Kaya natog ko ba niya, nagkatlag-uyog niya, nakuhan mo si mama, nakuyawan. Kaya naman di akong gikatugam dyan, kabinet niya, nasa kong tumoy. Ang iba, napapanaginipan pa rin daw ang bangungot ng lindol at mga aftershock. Kuya kayong linog, kaya siya. Kadang ko gyapon kay kuan, musig balik. Lindol, bagyo, baha. Ang mga kalamidad na ito sa Pilipinas, nakakapagod ding suungin lagi. Disaster fatigue ang tawag dito, ayon kay Dr. Joan Refarial, Pangulo ng Philippine Psychiatric Association. It can be changes ng sleeping patterns, eating patterns, maaaring may mga body aches and pains, headache, feeling of uncertainty, natatakot kasi hindi natin alam kung kailan susunod magkaroon ng earthquake or bagyo or baha. Kitang-kita po dyan, yung lalapit pa lang sa'yo, umiiyak na, meron na hong mga intense na mga stress and anxieties and trauma. Ang ugat daw ng disaster fatigue ay ang pakiramdam na wala kang kontrol sa mga pangyayari. Kaya payo ni Dr. Refarial, focus tayo sa mga bagay na meron tayong control over para we feel less hopelessness, less helplessness. Kasi alam natin na meron tayong maaring mga emergency numbers kaagad na tatawagan. Alam natin kung saan tayo pupunta, saan natin i-make sure na safe ang ating mga anak. Tulad halimbawa ng paghahanda ng go bag, alamin ang mga emergency contact numbers o alamin ang mga ligtas na evacuation center. Sa Tent City sa Bogo, may nilalaang psychosocial first aid para ibsan ang trauma sa mga nilindol. May dinisenyo rin daw ng mga child-friendly space. Binibigyan natin ng opportunity yung mga bata na mag-enjoy para ma-divert yung mind nila from trauma to a normal situation. Para makaagapay, payo ni Dr. Refarial, mahalagang magtulungan at tugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.